sa puntong ito mga kapuso, panoorin po natin. Yan po ang live na kuha sa Philippine Institute of Volcanology. Nagsasalita po si Director Renato Solido. So far, ang ating pinakamataas na magnitude ay 3.7. Pero paminsan-minsan merong malalakas ng bahagya. With time, yung number of aftershocks should be decreasing, but we don't know exactly kung ano yung duration ng marami. Kung ikukumpara natin noong Negros Oriental, February 6, 2012 earthquake, within 1 week, marami pa tayong nararamdaman, but after 3 days ay pababa na ang bilang ng mga aftershocks na ating naitatala. Sa ating mga kababayan, ang dapat sigurong ma-remind natin sa kanila, ipaunawa na yung malawak na pagyanig ay normal yan, pero yung mga taong malapit sa epicentro makakaramdam pa minsan ng mga aftershock. So, ano ang kailangan gawin? Unang-una, hindi dapat magpanik. Wala pong pangamba ng tsunami. Unang-una, nasa lupa po ang lindol. Hindi po makakaapekto ito sa tubig dagat. Pangalawa, kung meron mang minor na epekto ay dapat nangyari na kaagad yan within 5 to 10 minutes of the earthquake. No? So wala pong dapat ipapangamba pa ang ating mga kababayan patungkol sa panganib ng tsunami. Noong una, imposible and talagang wala namang nangyari. Ang inaasahan natin ngayon, yung mga siguro mga susunod na lindol, dapat suriin ng mga local officials, lalong-lalo na ng mga engineers, ang nangyari sa mga bahay at gusali, mga simbahan, mga mall, mga tulay. Tingnan kung maayos ito o hindi. Kung may mga sira, alamin kung talagang yung biga o poste ang may sira, yung structural integrity ng building talagang naapektuhan. Kung may sira, hindi dapat muna gamitin. Ayusin muna. Bago bumalik ang mga tao. So, yun lang po muna and then I will entertain questions. Sinong nauna sa babaeng boses? Ito. Susan. If we will look at yung historical. Posibly naman po, but remember, it will diminish with time. And most likely, hindi yan kasing lakas nung nangyaring ng 8/12. Kung titingnan natin yung Negros, within a week, meron pang paminsan-minsan na shock. And even much later. Pero yung pasulput-sulput na lang. Bakit po nagkakaroon ng aftershock? Kasi pag akyat ng fault, pag kilos ng fault, nag-a-adjust pa rin naman yan. Nag-a-adjust pa yung mga kabatuhang naalog sa paligid. Pati yan yung dalaw na, sir. Paakyat po yan. Thrust fault ang tawag. Fault siya, sir. East Bohol fault. Anong history niya? Well, ang huling earthquake natin dyan ay 1990. 1990 po ito, mga February 1990. Nagkaroon po siya ng magnitude 6.8 na lindol in 1990. Alas 3:15 ng hapon. Pero ito ay nasa karagatan at yung iba dyan ay nakaramdam ng siguro mga ganun din kalakas na pagyanig. Ang kaibahan no, nagkaroon ng tsunami kasi nga nasa dagat. Kasi paakyat yung fault eh. Director, sir, yung haba niya. Yung haba niya, ilan yung sakop niya na area? Well, ang sakop ng East Bohol Fault, dito sa southeast side ng Bohol, milistahan kami ng mga bayan yan, but that's not an important thing now. Yung pinakita ko kanina. Director, doon po sa pangamba ng mga kababayan natin dito naman sa bahagi ng Luzon, ito po ba'y may epekto itong lindol na ito sa Bohol? At ito po ba'y makaka-apekto? May epekto sa Bohol, siyempre sa Bohol nangyari. Kung ang may epekto sa Manila, wala. Wala po. Doon sa fault natin, sa Philippine fault. Well, remember, ang mga fault, may kanya-kanyang kilos. Hindi naman yan, yung nangyari kanina, malayo doon sa ibang fault. So, wala tayong ma-expect na yun na yung maapektuhan. Wala po. Ang mensahe ko lang, dapat talaga naghahanda tayo sa paglindol. In fact, dito sa Bohol Island, pinag-aralan nga natin yan and in the late 2000, I forgot kung 2008 or 2009 or 2007, nagkaroon nga tayo ng pag-aaral dyan and na-identify natin na ang ground shaking na pwedeng maramdaman ng mga tao is pwedeng 7 or up to 8, no? From that fault. Sandali lang, Sarah. Tapusin ko muna. Remember, ang fault ay gagalaw. Pwedeng gumalaw ng horizontal, pwedeng gumalaw ng vertical na paakyat yung isa o pababa. But all of those movement will release an energy. Ang mga bato ay may energy.
Pag napunit yung bato, it will release an energy. Ngayon, yung pagkaramdam nyo sa ibabaw, ay magkakaroon muna ng vertical muna. Pag malapit sa epicentro, mararamdaman ng tao vertical muna, and then susunod, mas mahaba ay horizontal. Kadalasan yung horizontal shaking, ang mas matagal kasi ito, ang mas nakakasira ng mga building. Pero syempre, pagdating sa pag-uga, syempre, dahil paakyat na nga yung fault, di syempre, mas malakas talaga sa may bandang Bohol and Cebu. Anong fault line ang gumalaw, sir? Sir, nadali lang. Anong fault line gumalaw? Sir, bakit mas maraming na-damage sa Cebu? Bumagsak na yung Cebu Technical Institute nila, pati Palengke. Kumpara doon sa Tagbilaran na intensity 7, ay sa Cebu po, intensity 5. Hindi, mga 7 yon. Kaya lang, okay, linawin lang natin, ang pag-uga ng lupa, intensity yon. Ha? Kung anong epekto ng pag-uga ng lupa sa nakapatong na mga tulay, mga gusali, ay maraming factors. Una, yung pinagpatungan bang foundation ay malambot o bato? Pangalawa, ano ba ang disenyo ng mga istruktura o bahay? Ang susunod, ano ba ang construction materials na ginamit? Ang susunod, during the construction, maganda ba ang workmanship? So pagdating ng epekto ng lindol, posible pong walang epekto ang lindol. Kahit malakas ang pag-inig, kung tatlo ang kailangan natin, kung na-consider mo na yung potential na pag-uga ng lupa, dapat i-remind natin ng ating mga kababayan na dapat ay mayroong magandang disenyo, magandang materyales, hindi ito yung mga pangbakod, dapat yung pangbahay talaga, and magandang paggawa. So, good design, good materials or standard materials, and good workmanship. Kung matibay ang mga building, kahit intensity 8 pa yan, pwedeng walang epekto. So, mangilan-ngilan talaga, posible po talagang may maapektuhan at that intensity. Sir, anong sa Cebu para i-assess yung area sa Tagbilaran? Well, of course, scientifically, ang PHIVOLCS talaga ay nagkakaroon ng team na pinapapunta to dalawang purpose yan. One is to allay the fear ng mga tao para lang ma-explain talaga kung anong nangyayari. Pangalawa, syempre, yung science behind the earthquake and the science or the engineering behind the effect of the buildings. Pero pagdating sa building, most likely, mga civil engineers na po ang titingin dyan. Nandyan po ang public works and highways and local engineers na mga cities and towns. So yun po dapat ang inuuna nila ngayon. Inspection ng mga building maliban doon sa search and rescue kung meron mang mga nag-collapse na building. Yes. As of 9 a.m., mga 18, hindi na pala, marami. Ang pinakamalakas na ngayon ay magnitude 4.3 at 9:37 a.m. Check lang ang website natin. We will update you with the aftershocks that we are recording. Sir, anong fault line ang gumalaw? East Bohol Fault, most likely. East Bohol Fault. East Bohol Fault. Ito yung kalintulad na fault line na 4.3, ang nangyari po ay 9:37 ng umaga. Doon din, syempre, sa vicinity. east. 30 kilometers. Kailangan. Ayan. Ang fault po ay mga 30 kilometers ang haba, yung nakalitaw sa lupa. Bohol Fault. Okay. Ito yung, oo. Hindi ko na alam yung exact bilang, As of 9 kasi 18. So, nagdumadami na. So, mga 20 na siguro at least. Taong What determines yung length nung ang kuwait? kaiban lamang Yung Sa pagkano ba yung haba ng pagalaw. Okay. Chicken and egg. But anyway, actually, nung unang panahon, ang magnitude ay nalalaman sa haba ng paggalaw ng lindol. Duration. Okay, so, pero ang mangyayari, kapag ang magnitude ay mataas, mas mahaba ang pag-inig. Let's take the case of the 1990 Luzon earthquake. Magnitude 7.8. Like close to 30 times stronger than this. 45 seconds yon ang ating record. So dito siguro mga 30 seconds to. Yung magnitude 9.1 na earthquake sa Japan, mga 6 minutes yun. Pero sa Tokyo mas mahaba kasi mas malambot ang lupa, hindi tumitigil ang pagyanig dahil yung pagyanig ng bato ay tumigil, yung lupa sa ibabaw ay tuloy-tuloy pa. So diyan yung makikita, sa Cebu siguro kasi may mga parts na malambot doon, mas posibleng ma-amplify yung mga
bahaing lugar, na mabuhangin, na marami ang tubig, mababaw ang mababaw ang water table, diyan po nangyayari yung pagdagdag pa ng shaking dahil malambot na yung foundation. Director, pwede ho, posible ho ba na itong paggalaw po na ito ay makapag-trigger doon sa iba pang katabing fault line upang gumalaw din? Well, sinasabi nga natin, yung katanungan mo nga may influence yung lindol. May sphere of influence yung fault na yan. Parang kunwari, ikaw, yung katabi mo, tinulak ko sa ikaw, tatamaan kasi magkatabi lang kayo, pero siya hindi na. Malayo na. So, kung ang pag-uusapan natin ay mga fault sa easternmost Visayas, sa Luzon o Mindanao, wala pong epekto yan. Pero, kaya nagkakaroon din ng mga aftershock. Yung ibang aftershock, ideally, theoretically, kung may mga maliliit pang fault sa paligid, pwedeng kumilos yun ng konti. Kasi ganun lang yun. Usually within 50 kilometers ang influence nung main shock doon sa paligid. Okay? So, Director, you're going po sa Bohol and Cebu to We will form a team to standard operating procedure yan naman ng FIVOX kahit mapasunami yan o volcano. Ulitin ko, syempre, meron naman kaming tao doon sa Bohol, so he would be at least directly dealing with the local government there. But we will be sending a team, we will form a team, unang-una to conduct an information campaign to explain what happened, to allay the fears of the public, and of course, to look at the science behind the earthquake and also yung mga nangyaring epekto ng lindol. May naging kasi lakas na ba ito? Kanina pa sa'yo.